Kung pag-uusapan ang tanong na sino ang King of Underbone, walang ano-ano na ang sagot talaga dyan ng karamihan si Suzuki Raider 150 Fi. Well, kahit naman talaga saan titingnan, lamang na lamang talaga ang Underbone na ito sa iba niyang mga katunggali. Well, syempre respect pa din po tayo sa ibang owner ng Underbone na iba ang brand. Malalakas naman na talaga ang mga 150cc category na Underbone na motor. Pero ibang usapan na talaga kapag si Raider 150 na ang topic. Pero syempre dito nga sa video na to guys is aalamin natin kung saan ba nagmula si Raider 150, ano ba siya dati at bakit siya ang tinaguriang King of Underbone. Kaya yan ang ating pag-uusapan, kaya samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. So let's go mga kay-partner. Siyempre si Raider 150 Fi naman na talaga ang tinuturing na King of Underbone ngayon. Ops, wait, baka may magsabi na nako, mas malakas pa dyan ang Leo Star, mas malakas pa dyan ang Nova Dash, mas malakas pa dyan si Kawasaki KRR 150. Well, respect ako sa inyo dyan guys. Pero syempre, era na po ng 4-stroke engine ang pag-uusapan natin, and sa 4-stroke engine na nasa 150cc displacement na Underbone, si Suzuki Raider 150 Fi talaga guys ang tinaguri ang King of Underbone. Ang Suzuki Raider 150 Fi kasi guys is kargada po ng 147.3 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, naka 4-stroke engine at may camshaft na dual overhead cam with 4 valves and naka liquid cooled engine. Well, sa engine specs guys, dito masasabi mo na lamang na siya sa ibang katunggali niya, pero syempre meron naman na same din sila ng engine specs. Pero kamusta naman sa kanyang power output? Kaya niya ngang mahit ang kanyang maximum power na 18.2 HP at 10,000 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 13.8 Newton meter of torque at 8,500 RPM. At para nga ma-visualize nyo kung gaano kalakas ang motor na ito, kaya niya lang namang mahit ang kanyang top speed sa bilis na 174 km per hour. Credit to the owner nga pala guys. Grabe yung top speed na yun guys, makikitaan talaga na may malakas na power output ang Raider 150 Fi. Well, sa power output na yan guys, halos same din naman sa mga 150cc displacement na sports bike. Isipin mo, ganan kalakas na power tapos magaan na motor. Talagang halimaw na motor ang kalalabasan. Kasi guys, si Raider 150 Fi ang may pinakamagaan na dry weight na tumitimbang lamang po na 109 kg. Well, isa ang bigat ng motor na advanced
advantage para sa malakas na arangkada, kaya doon pa lamang lamang na talaga sa Raider 150. Tapos naka 4 valves pa siya and naka dual overhead cam. Meron nga siyang compression ratio na 11.5:1 at may taas ang kanyang seat height na 765mm na pwede sa height ng mga Pinoy. Pagdating sa kanyang mga ilaw, naka LED na po ang mga ilaw ni Raider 150 Fi, pero doon po sa carb type guys is naka halogen pa din. Pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, naka 70/90/17 sa unahan at naka 80/90/70 naman sa likuran, at may wheelbase siya na 1,280mm. Very compact ng underbone na ito and very slim para na din sa karagdagang gaan and aerodynamics. May katipiran na din ito sa kanyang fuel consumption na merong 50 km per liter. Well, sinasabi nga ng iba na di daw ito matipid, pero para sa akin matipid na din po yun dahil sa naka fuel injected na nga po ang kanyang fuel system, na kung ikukumpara doon sa carb type na may 38 km per liter ang kanyang fuel consumption, kaya masasabi nating matipid na din talaga si Raider 150 Fi. Si Raider 150 Fi nga guys is may fuel tank capacity na 4 liters and naka full digital na ang kanyang panel gauge. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, naka telescopic fork sa unahan and naka monoshock naman sa likuran, and sa kanyang braking system is naka disc brake sa harapan and sa likuran, at wala nga po itong ABS. Ngayon ang tanong, saan ba nagmula si Raider 150? Ano ba siya dati? Well, noon kasi guys sa bansang Malaysia, hindi naman agad underbone si Suzuki Raider 150cc. Well, sa bansang Malaysia guys, siya po is isa pong sports bike, and ang makina nito doon is yung kay Raider 150 ngayon. Kahit naman sa panahon natin sa ngayon, meron pa din namang same engine si Raider 150 like kay GSX-R 150, GSX-S 150, pero kay GSX-R and GSX-S is madami ang binago and inayos kasi nga syempre naked bike and lalong higit na sports bike kasi, kaya hindi pwede na ang makina ni Raider na yon is yun na lang din, walang pagbabago. Pero dito nga sa senaryo, noong unang Raider 150, noong sports bike pa siya, na ang pangalan si FXR 150cc, same na same engine po sila. Kaya ganon kahalimaw ang Raider 150 ngayon, at talagang naghari ito noon pang 2007. Sobrang dami na talagang napatunayan ng Raider 150cc, kaya nga siya tinaguri ang King of Underbone. Ngayon ang tanong, bakit siya ang tinaguri ang King of Underbone? Dahil guys sa dami na din niyang napatunayan since 2007 pa nga siya guys naghahari until now. Madami naman na talagang tumapat sa kanya, pero mas nananaig pa din siya. Si Raider 150 ang halos laging ginagamit sa iba't ibang karera. Opo, tama ka naman. Gumagamit din naman ng ibang underbones ang mga ibang karerista. Pero since 2007, Raider 150 na ang kilala sa mga kategorya na yan, at talagang malakas naman na talaga, at madami na din naman na talagang napatunayan ang mga ibang underbone ng ibang brand. Kung usapang kalidad, talagang maaasahan din naman talaga. Pero si Raider 150 is matagal naman na talagang namayagpag at kinikilalang King of Underbone, kaya talagang karapat dapat sa kanya ang titulo. Hindi para inisin ang iba nating mga manonood, kasi sa napatunayan ni Raider 150cc guys, talagang masasabi natin na karapat dapat siya doon. Syempre marami din naman ng mga underbone na naglaganap din ngayon, at syempre respect tayo doon, dahil syempre hindi rin naman talaga biro ang mga napatunayan nila. Pero si Raider 150cc is meron na talagang kalidad, at masasabing siya na talaga ang King of Underbone. And take note guys ha, tapos na po ang era ng 2-stroke engine. Ngayon is 4-stroke engine na ang available sa atin ngayon, at sa 4-stroke engine siya pa din talaga ang masasabing may hawak ng titulo ng The King, ang Suzuki Raider 150cc. Para sa lahat ng underbone sa iba't ibang brand, mapa China bike man yan o branded o kahit ano man, basta underbone o anumang motor yan, nire-respeto ko yan guys. Pero syempre dito sa topic natin na ito, inalam lang natin ang history ni Raider at kung bakit siya tinawag na King of Underbone. Syempre respect pa rin ako sa lahat ng ating mga manonood. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito?
Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po at pwede mo na ring i-share para malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!